puntahan po natin itong budget, 2021 budget na pinasa sa second reading. Yung pong proposed 4.5 trillion pesos para sa next year budget. Pinasa nila sa second reading at itong si Speaker Alan Peter Cayetano nag-move to terminate deliberations. yun ang nag-trigger na naman. At kumbaga, yung pangako na supposed to be aaprubahan yung budget ng third at final reading sa October 14. Hindi na mangyayari yun. Kasi nag-adjourn sila o nagsuspende. Yung isang kongresista sabi, hindi naman kami nag-adjourn, nagsuspende. Ano bang ibig sabihin ng adjourn? Di suspende, di ganun din yun. Ang ginawa po nila sa motion ng speaker, ginawang November 16. Dapat October 14. So, madalit sabi, suspendido ang sesyon. Kaya, anong ibig sabihin? Hindi po ba, yung dalawang nagtutunggali sa speakership na nagkaroon ng maginoong kasunduan, gentleman's agreement, na sila ay mag-share, magbabahagi ng kanilang term. Yung isa, 15 months, yung isa naman, 21 months. Mukhang hindi nila tinutuloy o mukhang yung isa hindi ayaw ituloy. Kung baga. Kaya, pero ang background ko niyan, tayo private dyan Kasi present ako. I was present when that gentleman's agreement was decided dyan sa loob ng Malacanang. Kasi hindi nga sila nagkakasundo. Hindi naman sa hindi nagkakasundo. Kundi tatlo naglalaban nun itong speaker ngayon na si Alan Peter, ito namang si Lord Alan, at saka si Martin Romualdez. Na sangayon sa kanila rin, itong si Martin Romualdez ang may pinakamalaking boto. At ito namang si Speaker Alan ang pinakamaliit na boto. At ang nasa middle, itong si Lord Alan. Dalit sabi, nagpunta sila kay Presidente. Kasi si Presidente, ano naman makialam, pero pinuntahan nila. At nakiusap na mag-broker. O yung mama naman, pinagbigyan. Nandun po ako nung they forged that agreement. Kaya lang, parang hindi type na i-honor yung agreement. Doon sila nagsimula. So, nagkaroon ng sangayon dito sa grupo ni Speaker Alan, meron daw mga attempts, pagtatangka na tanggalin siya. Sabi naman siyempre nung isa, Congressman Lord, ba't naman kita tatanggalin? Diyos ka naman. Meron na nga tayong kasunduan, mag-aantay na lang ako. Sabi naman ng kabila, ito namang si Congressman Lord, ayaw naman magtrabaho, palaging absent, hindi na. Sabi naman ni Congressman Lord, kayo naman, may kasunduan na nga. Ba't naman ako magpapapapel pa? Aagawan ko pa ng limelight naman si Speaker Alan. Di kaya, nandyan lang ako. Silensyo lang ako. Madalit sabi, punta na naman sila kay Presidente. Pagpunta kay Presidente, maliwanag naman yung sabi ng Presidente. You honor the agreement. Nagkasundo kayo dyan. Sa madalit sabi, sabi ni Presidente kasi gusto ni Speaker Alan naman, kung pa pwede tapusin sa Disyembre yung pananatili niya Speaker para daw maayos yung budget hearing.
Tinanong naman si Congressman Lord, anong masasabi mo naman doon sa December? Sabi naman niya, sana po, yung sa October 14 na lang. Kasi, sabi niya, kung papahabain naman po natin yung kanyang pananatili sa Disyembre, inuupakan ako araw-araw. Baka by the time of December na akong magiging speaker, sira-sira ng kredibilidad ko dahil sa ginagawa nilang paninira sa akin. So, madalit sabi ni Presidente, sige, Alan, mag-resign ka sa October 14, i-announce mo na you will honor the agreement. So, the following day, sa halip naman in-announce, iba naman ang ginawa ng Speaker Alan. Nag-deliver ng speech. Binanata naman itong si Congressman Lord. At parang sinusumbatan pa daw si Presidente na kung hindi sa kanya, hindi man to magiging Presidente, hindi tatakbo, ayaw tumakbo. Anyway, so, madalit sabi, karoon na naman ng problema. So, takbo na naman uli yung pagkatapos ng speech, takbo siya kay Presidente uli. Kasama yung kanyang kabiyak. Kasama rin yung kapatid, kikiusap. Kasi nga, merong manifesto na 200 na gusto manatili. Pero hindi pinasin ni Presidente yun. Nabihan na sila, honor the agreement. Dalit sabi, umalis. Tinawag naman si Congressman Lord Alan. At sinabi ni Presidente sa kanya, panahon mo na yan. So, gawin mo na ang dapat mong gawin. Kaya lang, ang ginawa naman ni Speaker Alan nung Martes, sinuspindi niya, in-adjourn niya yung deliberation. In-approve by second reading at ginawa November 16. Edi wala na yung October 14. Nako, edi nagkaloko-loko na. Pagkatapos, nagsalita pa siya na di naman daw madidelay. Kung madidelay, dahil sa Senado, edi nag-react naman ngayon si Senate President Tito Soto kung bakit naman pati yung kanilang Senado sinasama sa gulo, sila pa sinisisi. Di binanatan siya. Nag-apologize naman yung Speaker Alan. Ang madalit sabi, alam nyo, nung ako'y tinanong ng mga kongresista, sinabihan ko na sila, nagsalita na si Presidente na i-honor niyo yung agreement. At ang masasabi ko lang sa inyo ganito, many times ko sinabi, huwag niyong bastusin si Presidente. Nananahimik yung tao, pinuntahan niyo at humingi kayo ng tulong para maayos. At inayos naman. At kayo nagkasundo-sundo. At ang balita ko pa, sabi ni Congressman Lord, dahil nasa programa siya ni Karen Davila kanina, nagpirmahan pa daw pala kayo. Maliban pa dun sa harap natin noon. Mayroon pa pala kayong mga pirma-pirmahan. Hindi nyo, ayaw nyong i-honor. Sige nga, kung kayo naman ay nasa paa, if you're in the shoes of the President, what will you feel? Sige nga, ilagay nyo nga mga sarili nyo. O kaya, ayun, pumutok yung bulkan kagabi. Alam nyo, hindi ko napanood si Presidente kagabi. Hindi ko alam na magsasalita siya. But I had a visitor in this office kagabi. Tumating, 6:30. Nagtatanong nga ng aking take. And I told that member of Congress, ano ba? Sabi ko, kayo naman, si Presidente galit. Hindi mo na kailangan tanongin. Obvious na obvious. Magagalit si Presidente. Binabastos ninyo. Ano ba kayo?
O yun, kaya nagulat ako nung malaman ngayong umaga, exactly, yun. The anger of the president came out and inilabas niya kagabi. Anong sabi ni Presidente? Ito po ang sabi ni Presidente. Para malaman nyo yung mga hindi nakapakinig, basahin natin ang kanyang mensahe. At ito'y yung mga pinatutungkulan ni Presidente. Makinig kayong mabuti. Sabi po ni Presidente, magandang hapon po sa inyong lahat na mga kababayan kong Pilipino. Hindi ho ito scheduled meeting, kaya lang with the present impasse ngayon sa Kongreso, mapipilitan po ako. Ang kwento ko lang naman simple lang. Tayo, nagpahalal sa tao kasi gusto nating magsilbi sa ating bayan. Yung iba, naniniwala sa hangarin natin. Yung iba naman, the ever cynic, sabi nila, gusto lang natin pera. Pero whatever it is, kung anong nasa isip ng lahat o isang tao, ako po'y magsasabi ng aking nasa loob ko. You know, I run for president with a heart and mind na gusto kong sumilbi. And of course, in serving, I would have wanted to give the best sa pagkakaya ko, sa pagkatao ko. Sa limitadong pinag-aralan ko. Napaka-humble ng presidente sa limitadong pinag-aralan niya. Abogado to. At hindi limitadong pag-aaral ng abogado. Sa limitadong pinag-aralan ko, gusto kong na maalala at hindi para sa inyo, para sa aking mga anak na lang at mga apo na minsan sa buhay ko, tumakbo ako ng presidente, nanalo ako dahil hinalala ko ng tao. Ngayon, gusto kong makipag-usap sa inyong lahat. Tayong lahat na opisyal. Not necessarily with congressmen and senators. Lahat tayo na ang gusto naman natin talaga magsilbi ng husto. Now, whether it is really the work of a few men in Congress or in the cabinet or in the other agencies ng ating gobyerno, ang gusto natin yung tama lang. Ano man ang ano natin, ang gusto natin yung tama lang. Hinto muna tayo. Hindi po ba? Palagi kong sinasabi sa inyo, itong si Presidente, pag nagkakaroon ng argumento sa kabinete tungkol sa isang issue, ang palagi niyang sinasabi, paulit-ulit ko itong binibida sa inyo, let the law take its course. Kung ano yung batas, sundin nyo. Kung ano yung tama, yun ang gawin nyo. Kaya yun ang sinasabi niya kagabi, yung tama lang, ano man ang ano natin, ang ibig sabihin, ano man ang gawin natin, ang gusto natin, yung tama lang. O, ituloy natin yung kanyang public address kahapon. Ako naman, ang gusto kong iwan yung tama kasi yun ang sinasabi kong iiwan ko sa mga apo ko, mga anak ko, na ako po'y nagpapakatotoo. Now, you would notice dito sa ating bayan na kung ano na kaya yun, hindi yan sila magtatanong kung sino. Siguro, ang ibig sabihin kung hindi na kuha ko, kung bulilyaso, magkaroon ng sigalot o problema dito sa bayan, hindi naman sila magtatanong kung sino may kakagawan o responsable for the mess that we are in right now. Hindi sila magtatanong. Wala silang pakialam doon. Ang maaalala nila sa panahon nangyari sa Duterte administration. Di ba napakabaho? Kita mo kung ganun? Kung yun ang mangyayari? Oo nga naman. Huminto tayo dyan. Kasi kung merong isang malaking prakaso, anomalya, skandalo, yun nga naman tatanungin, sino man nag-umpisa niya? Ang maalala ng tao, nangyari yan sa panahon ng Duterte. Nangyari sa panahon ni Ramos. Nangyari yan sa panahon ni Marcos. Nangyari sa panahon ni Arroyo. Nangyari sa panahon ni Aquino. Kaya ang punto ni Presidente. At hindi nila,
Makinig kayo o makinig ka. Sabi niya, they do not mention, yung si Alan, in reference to the speaker sa Kongreso, o si Lord, sa ano. Wala. Ang sasabihin nila, Administrasyong Duterte. Hinto tayo. Ang ibig sabihin, pag yung budget na bulilyaso yan, hindi yan napasa sa tamang panahon. Dahil nga sa away ni Diyan sa speakership. Ang mangyayari, maapektuhan yung sambay ng Pilipino na nangangailangan ng ayuda, mga negosyo na kailangan ng poponduhan kasi nga hindi tayo makakagawa ng dapat nating gawin sa pamahalaan sapagkat yung budget, yung pera na nandun, hindi mai-release unless approved by Congress at pinirmahan ni Presidente. Pareho nung nangyari, hindi po ba? Leche yung ating economy, pati yung mga pagtugon natin nasira kasi karoon din ng sigalot sa speakership. Yun ang ayaw ni Presidente mangyari. Ituloy natin ang kanyang sinabi. Ako naman, hindi na masyado ako ambisyoso. Totoo po yan. Hinto tayo. Sa bagay ito si Presidente, kung matatandaan nyo, ayaw naman talaga nito magpresidente, di ba? Sabi ko sa inyo, 10 taon ko ito niligawan. Binisit ko, inasar ko, kinulit. Hanggang finally, na hindi niya na matanggihan ang sambay ng Pilipino, kaya tumakbo. Pero sabi niya, kaganda ng buhay ko sa Davao. Doon na lang ako magre-retire. Ito ngayon, laki ng bigat ng suliranin, yung buong problema ng bansa. Dala-dala ko ngayon. Totoo talagang walang ambisyon ng Presidente. At ilang beses na nga, iniiwan na kami sa kabinete kung saan na magbitiw At inulit niya na naman. So, madali sabi, tama yung sinasabi niya na ulitin natin. Ako naman, hindi na masyado ako ambisyoso. Pero gusto kong maganda yung administrasyon ko. Sana, kung kaya ko rin. Kung kaya kong pagandahin. Pero, huwag na ninyo akong idamay sa away ninyo. At tapos in the future, people will be asking, what happened to the administration of Duterte? Or the administration of Arroyo, or of Aquino, or of Ramos. Hindi man sila magtatanong kung sino yung mga tao doon responsible for the haywire administration of a certain period, gaya ko sa panahon ko. Ibig po sabihin ni Presidente dito, na huwag siyang idamay. Kasi nga, ang nangyayari, sasabihin ng isa, hindi, okay na kay Presidente, hindi na kailangan yung i-honor yung agreement. Yung isa naman, hindi, sabi ni Presidente. Madali sabi, you're dragging the President. Na gamit niyo siya para dun sa posisyon mo na pabor sa'yo. Yan ang talagang ayaw na ayaw ni Presidente. Tuloy, nagsalita raw si Presidente. Ito, sang-ayon kay Congressman Lord. Nung pumunta, nung pinatawag si Congressman Lord, after nga mag-deliver ng speech, si Speaker Alan, alam mo daw ang sabi ni Presidente, kay Lord, Congressman Lord, nadenggoy tayong dalawa. Can you imagine that? That kind of language from the President? Ibig sabihin, niloko mo silang dalawa. Niloko. Sino man yun, alam nyo na kung sino yun. Yan ang problema. That is why I was so worried for this man. Kasi kaibigan ko siya. Ayoko sanang mapariwara, pero yan na. Nangyari na. Sabi ni Presidente, ako gusto ko na maglingkod sa bayan na walang masabi sa akin. Kaya nakikiusap ako sa mga kasama ko sa gobyerno. Yung hinalal, lalo na. Huwag na naman ninyo akong idamay. Ang gusto ko, kayo hindi. Diyan tayo magkakaroon ng problema. Kaya ano sabi ni Presidente? Ayusin niyo yan. Approve the budget in the legal and constitutional way. Because if you cannot solve it, I will do it for you. Biro niyo yan. Ngayon, ang dami na ngayon. Kanina, ini-interview po tayo sa radyo at sinasabi, ano yung sabihin magde-declare martial law? Klaro naman ang sinabi niya.
you resolve it constitutionally. Mamaya, I will touch on that, yung mga tungkol sa Constitution. Sabi ni Presidente, tuloy po natin. Ang gobyerno natin maraming problema. O yun nga, problema, hindi nyo, yung mga nandiyan sa Kongreso, hindi nyo tinitingnan. Pinaalalahanan na natin ho sila Huwag kayong mambasto sa Presidente. May problema na, ang importante, sabi ko po sa ilan sa kanila, you proceed with your partisan conflict. After the budget, pa-aprobahan nyo muna. Ayun. Anyway. Sabi ni Presidente, ang gobyerno natin maraming problema. Yang COVID na yan, hindi yan umaalis sa Pilipinas matagal na. Hindi po ba? 7 buwan na. Lumilipad lang yung mikrobyo na yan dyan dito sa atin. Kung sino lang ang malas, madapuhan, iyon na yun. So people are dying. Sabi ni Presidente, people are sick. People need medicines. At marami pang ibang sasabihin ko sa inyo, alam ninyo yan. I will not enumerate because alam ninyo. Kayo ang nag-prepare ng budget nga dyan Hindi rin ako. I will not cite the constitutional provisions that you have violated ever since. Hindi po ba? Huminto tayo dyan. Hindi ba maraming beses siya nag-veto kasi may violations sa ligang batas? Okay, sabi niya, hindi na ako dyan kasi hindi naman ito away ng legal Pero, ang pakiusap ko, ayusin ninyo. Ibig po sabihin, yung mga nandiyan sa Kongreso, ayusin ninyo yung sigalot nyo. Ayusin ninyo ang Pilipino na nasa ospital ngayon, na kailangan ng medisina at yung mga Pilipinong mamamatay ngayon. Ganitong oras na walang gamot. Wala lahat, kulang. At hindi ko talaga maintindihan, isa pa ito na may mamamatay sa ospital ng gobyerno, walang medisina. Sabi ni Presidente, wag akong makarinig ng ganon sa totoo lang. Ang Kongreso must be generous enough to give us the Bayanihan Act to Heal is One. Lahat ng pera nandyan. Wala pa namang kalokohan akong nakikita, pero huwag naman sana ninyong sobrahan ang laro sa Congress na yung budget mismo ang nalagay sa alanganin. I am just, appealing to you, yung upo nila dito, hindi sabihin na may balak ako. Gusto ko lang sabihin in one straight sentence or one straight statement. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi nyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Hindi ako nananakot. Wala akong ambisyon manakot. Wala rin akong ambisyon na tatagal dito sa pwestong PI. Sabi ni Presidente, nagmura na puro problema. Wala akong hangarin. Basta sinasabi ko lang, if you do not solve the problem, then I will solve the problem for you. Mamili kayo. Either we have the positive development na maligayahan yung tao, yung amo natin, yung kababayan po natin, ang ibig sabihin ni Presidente, yung mga nangangailangan ng tulong ngayon. Yung amo natin, yun ang amo natin, palagi na kasahulian. Mamaya na yung amo natin, mamamatay na muna yung mabubuhayan, medisina lang yan. Tapos, nakakalimutan na natin. We always forget that there is something more higher than just delaying or maneuvering in Congress because everybody wants to be speaker. I'm not going to give a timeline. Yeah. In other words, sa Pilipino, hindi ako magbibigay ng deadline sa inyo kung tapusin niyo yung away nyo. Sabi ni Presidente, I'm not going to give a deadline. Hindi. Mga diktador lamang ang gumagawa. Gusto ko na ayusin ninyo.
If and when I see that there will be a delay and it will result in the derailment of government service, I said, solve the problem for you. Sabi ni Presidente, gusto niya ayusin ninyo. Pero pag nakita niya na hindi niya maayos at ang mapiperwisyo ay ang sambay ng Pilipino, gagawa ako. Ako na magre-resolve ng problema niyo. Yan lang po ang sabi ni Presidente. Sana maintindihan ninyo, I will not apologize for saying this. Hindi ako hihingi sa inyo ng pasensya for saying this, sabi ni Presidente. Because indeed, we are all of the same dream. Pareho lang naman ang pangarap natin. And that is really by itself and alone, it is already an honor. Yun lamang, isang karangalan na yun. It is a dream fulfilled for any lawyer or any Filipino for that matter to serve his country. Yun fulfillment ng isang pangarap ng isang abogado pag kahit na isang ordinaryong mamamayan na kapag silbi ka sa yung bayan. Yan ang sabi ni Presidente. So sabi ni Presidente, so let us keep that in mind. We will see in the next few days if there is really something that we can hope for. Pag wala, then I will do my thing. Maraming salamat sa inyo. I cannot pronounce it properly sometimes. Thank you for listening to me and giving me the understanding. But I'm not apologizing for anything. I'm just telling you, good day. Yan. Yan ang mensahe. As clear as the sun rises on the east. And as clear as all of us will die sometime. And as clear as all of us will also have to pay taxes. Hindi pa pwede rin hindi. So maliwanag ang sinasabi ni Presidente.